Isang bariles ng burong langis ay kasalukuyang nagkakahalaga ng $103. Ito ang pandaigdigang average para sa konteksto. 2 taon na lamang ang nakalilipas, ang parehong bariles na ito ng langis ay maaaring nagkakahalaga ng kahit saan mula sa 9 hanggang 40. Ito ay nag-iiba ng husto at inaasahan na tumaas pa ito sa mga darating na linggo dahil sa mataas na pangangailangan at kasalukuyang mga geopolitical conflicts. Ngayon tila magandang balita ang mga kasalukuyang presyo na ito para sa mga rehiyong umaasa sa langis tulad ng Middle East. Lalo na kung i-consider mo na ang langis ay nasa pinakamataas na halaga nito mula noong 2014. Pero ito ay isang labis na maling pahayag at ang mga dahilan para dito ay hindi katulad ng inaasahan ko. Kahit may mga ulat mula sa mga taong 2000 na nagpapakita na ang langis ay malubos na maubos at magdudulot ng pagbagsak sa merkado, ang mundo ay hindi pa nauubusan ng langis. Hindi pa ngayon at lalo na hindi para sa Middle East. Mayroon silang maraming langis at ibig kong sabihin marami. Tingnan lang natin ang mga napatunayang yaman ng langis sa buong mundo noong 2018. Ang mga bansang Middle East ay bumubuo ng 5 sa 10 pinakamataas na pwesto at kolektibong bumubuo sila ng 55% ng mga alam na yaman ng langis sa mundo. Ang nagbabago gayunpaman ay ang dami ng ating ginagamit at kung gaano tayo handang magbayad para dito sa pag-unlad ng yaman upang matugunan ang mga layunin sa klima. At habang ang alternatibong paraan ng enerhiya ay nagiging mas abot kaya, ang langis ay magiging mas kaunti ng pang-araw-araw na pangangailangan at magiging mas pang-opsyon na pangluho kung mayroon man. At ito ay isang malaking problema dahil mayroon ng napakaraming langis ang Middle East. Tingnan mo na lang ang mapa ng mga yaman ng langis sa rehiyon. Ang mga berdeng lugar ay kumakatawan sa mga oil field mula sa Oman, Saudi Arabia, Iraq, Iran, Kuwait, Bahrain, Qatar at UAE. Ang buong Persian Gulf ay puno ng mga kayamanan hidrokarbono at kung ito ay ko-combine sa napakabigat na kalakip na kakaunti na lamang na pangangailangan, bababa ang presyo at sa huli magkakaroon tayo ng napakaraming langis na hindi maaaring mabenta. At ngayon tila naghahanda ang Estados Unidos, ang pinakamalaking producer ng langis sa mundo, na mag-increase ng produksyon ng langis sa taong 2022 at 2023. At ito ay isang bagay na magkakaroon ng direktang epekto sa Middle East. Nakakita ako ng isang bagay na medyo kakaiba. Natuklasan ko na ang Energy Information Administration ang nagpapalabas ng Estados Unidos na gaya ng alam mo, ang pinakamalaking producer ng langis sa mundo ay magbibigay kasiyahan ng 12 million na bariles kada araw noong 2022 at 12.6 million na bariles kada araw noong 2023. Para sa konteksto, noong 2021 ang US ay nag-produce ng 11.2 milyong bariles kada araw. Ito ay isang problema para sa Middle East dahil mas maraming langis ang papasok sa merkado. Sa kung paano ito magkakaroon ng direktang epekto sa Middle East, kailangan na lang natin abangan at makita. Ang Middle East ay sa sobrang daming langis at hindi na nila ito magagawang ibenta sa hinaharap. Pero ano ang mga epekto nito? Ayon sa isang kontrobersyal na ulat noong 2020 na inilathala ng International Monetary Fund o IMF, itinampok nito na kung hindi magda-diversify ang rehiyon sa kanilang ekonomiya, maubos ang kolektibong 2 trilyong yaman ng Gulf Cooperation Council Nations na ang mga bansang ito ay nakalagay dito. Baka mangyari na sa 2034. Subalit ang mas masama pa, ini-estimate ng IMF na magkakaroon ng tuktok ang pandaigdigang pangangailangan sa langis sa pamamagitan ng 2030 at magkakaroon ng pagbaba mula doon na nagbibigay sa Middle East ng hindi gaanong oras para mag-diversify. Pero sa totoo lang, matagal na nilang alam ang problema nila. Ito ang dahilan kung bakit noong 2016 ang highly controversial na Crown Prince at de facto leader ng Saudi Kingdom na si Mohammed bin Salman ay naglunsad ng Saudi Vision 2030. Ang plano na ito ay naglalayo na baguhin ang 3 sektor: lipunan, ekonomiya at pambansang pag-unlad. Isa sa mga pinaka-mapansin at ambisyosong bahagi ng Vision 2030 ay ang pagtaas ng non-oil government revenue mula sa $43.44 bilyong patungong $266.5 bilyong
magkakaroon ng iba't ibang programa para mamuhunan sa pribadong sektor at lumikha ng trabaho para sa 70% ng 35 milyong populasyon nito na nasa ilalim ng 30 taong gulang. Isasalaysay din ang kita mula sa non-oil exports sa non-oil GDP mula 16% patungo sa 50%. Kaalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. I-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Ang nakakapagtaka lang ay noong 2021 ang halaga ng 20 bilyong dolyar mula sa Aramco, isang state-owned oil firm na pangatlo sa pinakamalaking kumpanya ng langis sa buong mundo at ibinenta sa isang panlabas na kumpanya. Ngayong taon, ang mga shares ng Aramco na nagkakahalaga ng $80 billion ay inilipat sa wealth fund upang mas mapanatili ang dominance ng langis. Pero ito pa rin ang malayo sa mga pangako ng mga pangarap at may kulang na 10 taon, malayo pa sila sa kanilang layunin. Ito ay katulad din ng kwento sa Kuwait dahil sila ay malapit na sumusunod sa talagang nakadepende sa langis na sumusuporta sa 95% ng kita ng gobyerno at nagdadala ng 40% ng GDP ng bansa na $136 billion. Mayroon silang 101.5 bilyong bariles ng mga yaman sa langis at geological location na nagpapadali sa kanila na mag-ani ng langis. Madaling makita kung bakit mahirap mag-diversify kung mas madali pa ring magtuloy-tuloy sa pagbebenta ng langis. Pero katulad ng Saudi Arabia, naglunsad din ang Kuwait ng New Kuwait Vision 2035, subalit iba ang kanilang pamamaraan. Sa kaibang paraan, naghahanap ang Kuwait na mas mag-invest pa sa pag-ani ng langis at gas. Kuwait Petroleum Corporation ay nagnanais na mamuhunan ng $500 billion hanggang 2040 upang gawing mas madali at mas kaunting panganib sa kalikasan ang pag-aani ng hydrocarbon. Sa halip na baliwalain ang kanilang pagdedepende rito, mas pinipili ng Kuwait na dagdagan ang produksyon ng langis habang may oras pa at gamitin ang kita para sa pag-unlad ng kanilang bansa. Ginagamit rin nila ang mga pampubliko at pribadong sektor na mga kolaborasyon upang pondohan ang mga proyektong ito. Pero magpatuloy tayo. Kaiba sa kanilang mga kalapit bansa, ang Oman, isang maliit na monarkiya na katabi ng Yemen, Saudi Arabia at UAE, ay hindi gaanong swertihin sa mga susunod na 2 dekada. Magkakaroon ng kakulangan ng kasalukuyang yaman ng langis at gas ang Oman, kaya't wala silang ibang pagpipilian o masyadong oras. Tingnan mo na lang ang percent ng mga export na nagmula sa hydrocarbon. Ito ay talagang nakakagulat. Ang hydrocarbon exports ay nagbigay ng 68 hanggang 85% ng kita ng gobyerno sa loob ng nakaraang 30 taon. Hindi tulad ng Kuwait, hindi rin nakatutulong sa Oman ang kanilang teolohiya na nagpapamahal ng 4 na beses kaysa kanilang kalapit na Saudi Arabia. Marahil ang pinakamalaking paraan para sila ay mag-diversify ay sa pamamagitan ng pagtaas ng buwis at pagbabawas ng mga subsidiya. Pero malinaw na may mga sakripisyo ito. Ang paghingi ng higit pa mula sa publiko ay nag-uugma sa pagbibigay sa kanila ng mas maraming kapangyarihan at hindi ito isang bagay na maayos na nahandle ng rehimen sa nakaraan. Upang tunay na makita ang diversifikasyon ng mga ekonomiya sa aksyon, hindi kailangang tumingin pa ang Oman sa kanilang kapitbahay, ang UAE. Ito ay marahil ang pinakakilalang bansa sa Middle East at maraming turista ang bumibisita rito. At ito ay may layunin. Madalas nating malimutan na sila ay ang pang-8 sa pinakamalaking producer ng langis sa mundo. Bagamat ang buong bansa ay umaasa pa rin sa 30% ng GDP mula sa langis at gas, ang 95% ng GDP ng Dubai ay hindi umaasa sa langis. Sa kabila ng mas mababang yaman sa langis, nagpasya ang Dubai na baguhin ang kanilang emirato bilang isang atraksyon para sa turismo, teknolohiya at pinansya noong dekada ng 90. Noong una, may kaunti lamang silang mga hotel na itinataguyod ang turismo at mas kilala pa ang Abu Dhabi dahil sa mataas nitong yaman sa langis. Ginamit ng Dubai ang kita mula sa kanilang mas mababang yaman sa langis upang palakasin ang kanilang infrastruktura, pataasin ang turismo at maging isang pandaigdigang sentro para sa pamimili, luho, teknolohiya at pinansya. Ang mga sentro ng teknolohiya at pinansya ay nagdala ng trabaho at mga international na brand sa bansa.
Ang UAE ay magandang halimbawa kung paano mag-diversify ng ekonomiya mula sa langis at upang matalo ng ibang bansa sa Middle East ang kanilang dependency sa langis, kinakailangan nilang buksan ang kanilang mga pintuan sa mas malawakang pribadong sektor at tanggapin ang kultura ng kanluran para magdala ng dayuhang investment. Malinaw na ito ay magte-take ng oras at ang mga pangarap na ito ay maaaring hindi maabot sa maikli ng panahon. Ngunit kinakailangan talagang maganap ang diversifikasyon, kung hindi, ang kayamanan ay aalis ng mabilis gaya ng pagdating nito. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa sitwasyong ito ng Middle East? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.